Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nawawala na siya ng tulog dahil sa inflation. Nagsusumikap din siya na alisin ang Pilipinas sa 13.6 trillion pesos na utang nito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng growth numbers sa bansa. Tinawag niya ang diskarteng ito na guiding principle sa kanilang mga plano sa ekonomiya. Ito ang inihayag ni Marcos ni Pangulong Marcos matapos siyang tanungin kung bakit madalas niyang inilalarawan ang ekonomiya ng Pilipinas na favorable light overseas, habang ang bansa ay nananatiling baon sa utang at nananatiling mataas ang inflation. Habang ang mga Pilipino ay nananatiling nabibigatan sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, inihayag ni Pangulong Marcos na ang inflation ay bahagi lamang ng ekonomiya. Kung maalala, ang Pilipinas ay may natitirang 13.6 trillion pesos na utang, habang ang utang nito sa gross domestic product ratio ay tumataas naman sa 62% noong 2022 nang bumaba ang makita ng gobyerno dahil sa pandemya ng COVID-19. Plano ng administrasyon na bawasan ang utang na ito sa pamamagitan ng paglago. Masigasig din ang gobyerno sa pag-invite ng mga foreign investors sa Pilipinas upang lumikha ng mas maraming trabaho. Binati naman ang ilang mambabatas ang matagumpay na pagdalo ng delegasyon ng Pilipinas, partikular ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez sa World Economic Forum. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, ang pagdalo ng House officials at iba pang mga mambabatas sa World Economic Forum ay nagpapakita sa investors ng unity at matatag na ugnayan ng government leaders. Sinabi pa ng opisyal na mahalaga ang papel ng House Speaker sa mga lakad ng Pangulo upang agad na matugunan ang anumang legislative concern. Sa panig naman ni Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., ayon kay Gonzales, isinusulong lamang ng Marcos administration ang whole of government at whole of nation approach sa pagtugon sa national issues. Layunin nito na mapabilis ang makagagawa o magagawang aksyon ng Kongreso para na rin sa pagpasa ng mga kinakailangang batas. Samantala, naghahanap naman ang gobyerno ng Pilipinas ng private companies na kanilang babayaran para mag-manage ng traffic at marami ang paggalaw ng mga dumarating dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anong nakarang taon ay mayroon na silang nakausap na hindi nito binanggit muna na kumpanya na maaari daw mamahala sa paliparan ng ating bansa. Meron na niya silang karanasan at kakayahan sa pagpapatakbo ng paliparan at mga pantala na rin. Paglilinaw nito na hindi maaaring maangkin ng pribadong kumpanya ang paliparan na pag-aari naman ng gobyerno. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. When Secretary G.B. Bautista was talking about that, I think maybe he misspoke or he was misinterpreted, but you cannot privatize an airport to begin with. They cannot own the airport. No, a private firm cannot own the airport. At best, kasi nagkakagulo, nagkakaproblema tayo dito sa airport. At again, in New York, meron kaming nakilala, the group that runs Gatwick Airport, they run London Airport, they run several big airports, that we're asking them, what can they do? Can they come in and help us so that we can increase the traffic through the Manila Airport? And they said they could. And so they are coming, they were here last week and to look at the operations of the airport, and especially since we had that problem in New Year's Day and this recent outage with the UPS. So at most we will have a management contract. Come in and manage the airport. And they say that without changing anything, without changing, without new equipment, without building a new runway, that they can increase the traffic from what. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito, matapos ninyong isagawa yung sinasabing, yung sinusulong ninyong baguhin yung pangalan ng Ninoy International Airport sa paliparang pandaigdig ng Pilipinas. Tama ba yun?
Or, Yes, sir. Opo. Okay. Opo. Or yung iba naman ay Philippine or pwede ba Philippine International Airport or Manila International Airport, agad nagsalita yung mga Liberal Party na nandyan ho. So tulad ho ni Senator Franklin Trilon, si Senator Kiko Pangilinan at Vice President Lenny, puro mga liberal yan, na sinasabi nila, bakit daw yung mga bagay na sagrado, paglabag, sacrilege, or bagay na itinuturing na sagrado, hindi lang istruktura, hindi lang yung paliparan, kundi yan ay kabahagi ng sinasabing kasaysayan dahil pangalan niya ng isang bayaning Ninoy Aquino. Kaya pinangalan yung Ninoy Aquino International Airport. Gusto lang ho namin malaman at kami gagawa ng survey ngayon kung ang mga kabamayan natin ay pumapayag ba sa pananaw nila. Pero kami gusto namin malaman sa iyo, okay, Representative Eric Yap, ano ang dahilan kung bakit naisip ninyo to? Anong pinagbasihan ninyo? What's behind all this? Kasi po, una-una, nagsimula po yan yung panahon nila Ninoy, Noynoy, yung tanimbala, talaga nasira ang imahe ng ating airport. Isa tayo sa pinaka number 10 po sa worst airport in the world. Nung pumasok po si Presidente Duterte, unti-unti inayos po niya yan. So kami po, last year pa po to dapat, nung December pa po, ipa-file na namin to. Gusto rin namin isabay yung pagbabago ng imahe talaga ng ating airport na gawin tong paliparang pandaigdig ng Pilipinas or Philippine International Airport. Kasi po, napapanahon na po na ibalik natin yung airport sa mga Pilipino. Kasi po pag mga turista, pagbaba pa lang nila sa ating airport, maganda po ibubungad sa kanila yung salitang Pilipinas. At pangalawa po, pagkatapos po nito, aayusin pa po natin yung airport, pagagandahin pa po natin. Nagtataka nga po ako kay Vice President Robredo na sinasabi niya na ill time po dahil may COVID-19, parang hindi po niya kaya mag-multitask, kaya nakakatakot po magkaroon ng leader na katulad niya, na pag may COVID, doon lang siya nakatutok. Kami po sa Kongreso, hindi po namin pinababayaan ng COVID-19. Sa totoo nga po, meron kami investigation sa DSWD dahil sa illegal na, yung mga iba pong mga tumatanggap ng pera ng mga kapitan pagka nagdi-distribute ng SAP. So hindi po namin pinababayaan yung trabaho sa Kongreso. At marami po kaming committee, 20 plus po na committee, para may tamang committee po mag-handle na itong pagpapalit ng pangalan ng airport. I see. Okay, nakita ko punto ninyo, no? Parang sinasabi nyo, abay, hindi lang dahil COVID-19, kaya ninyo mag-multitask, dapat ganun din yung VP natin. Okay? Dapat po sana. Alright. Okay, ngayon, gusto nyong baguhin na kasi yung NAIA nagkaroon na ng, kumbagay, batik ng, ito'y sa dahilan na nung panahon nung ni Pinoy, nandito yung worst airport na yung tanimbala. Nagtanim doon. Yung stigma na pahirapan yung ibang mga kamamayan natin. Ngayon, gusto nyo rin na last year nyo pang binabalak to. Kaya lang, dito sa parting to, kaya nagka-COVID-19, gusto nyo palitan na para naman mas madali. Kaya kayo ba'y papayag na para hindi na lang yung paliparang pangdaigdig ng Pilipinas o PPP, gawin na lang Philippine International Airport or Manila International Airport? Ganun ang gusto ninyo para kasing mas kilala yan kapag ikay nasa airport ng iba, nakikita, destination, Manila. Mas madaling recall, or Philippines. Philippine Airlines, Manila, o anumang airlines to Manila. So, dapat lang sabihin, Manila International Airport or Philippine International Airport or paliparang pangdaigdig ng Pilipinas. Ang problema, Congressman, ay sinasabi ho ng historia raw yan. Na if it ain't broken, sabi ni Drilon, kung wala namang sira, bakit aayusin? Anong sagot mo dyan? Kung wala naman daw sira, bakit ayusin? Noong panahon nga po ni Noynoy, sirang-sira ni airport natin, hindi man lang nila inayos. Ngayong panahon ni Presidente Duterte, inayos ang airport. Ngayon gusto natin ayusin ang imahe ng ating airport. At ito pong airport ay para sa mga Pilipino po to. Ang ginamit po pambayad nito sa pagtayo ay mga buwis ng Pilipino. So para sa akin po, mas maganda pong ilagay natin sa mga Pilipino ang pangalan kaysa sa isang tao lang po. Alright. Kung ano naman sagot mo kung sasabihin naman ni Vice President Lenny, baka hindi mo, parang revisionist ang tawag niyan, abay binabago natin yung kasaysayan ng Pilipinas na ang isang bayani at talang bumuwis ng kanyang buhay kung kaya't nagkaroon daw ng demokrasya sa Pilipinas nung dumating si Ninoy, pinaslang sa airport na yan, kaya pinangalan dyan sa airport na yan at nagkaroon ng demokrasya simula noon hanggang ngayon. Yun ang gustong sabihin. Huwag baguhin yung historia or yung kasaysayan dahil sagrado yan. Itong hakbang na gagawin ninyo, abay hindi dapat kasi yan na yan, nakatatak na yan sa bayani. Anong say mo dyan? Ang sa akin po, sana po huwag kalimutan ni VP Robredo na ang tumayo sa EDSA ay libo-libong mga Pilipino. Yung mga kumarang sa tangke ay libo-libo mga Pilipino rin. Hindi po natin pinapangalan yung airport sa Yap o Duterte. Ibinabalik po natin sa mga Pilipino ang airport. So para sa akin kay VP Lenny, isipin niyo mas nakakaraming bayani natin. Sa ngayon po napakarami natin bayani. Kung hindi ho natin malagyan lahat ng pangalan sila sa airport, hindi ba parang
ang pangit naman na yung mga iba pang bayaning nagbuwis ng kanilang buhay ay hindi natin mailagay sa pangalan ng airport. Ay, Ang okay. atin po ilalagay natin sa mga Pilipino kung sino yung mga tumayo sa kalsada sa EDSA, sino yung mga kumarang sa tangke.